Welcome back sa ating channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa global defense at AFP modernization. Sa gitna ng patuloy na lumalalang tensyon sa Middle East, isang malaking tanong ngayon ang umiikot sa international community, sasali na ba ang France sa lumalaking laban ng United States at Israel laban sa Iran? Kamakailan lang, naglabas ng pahayag ang French President na si Emmanuel Macron na magpapadala ang France ng 2 warships sa Red Sea bilang bahagi ng European Union naval mission. Ayon sa kanya, layunin itong protektahan ang international shipping routes at siguraduhin ang seguridad ng rehiyon habang tumitindi ang tensyon sa Iran conflict. Pero para sa maraming analyst, ang hakbang na ito ay hindi lang simpleng defensive deployment. Ito ay maaaring simula ng mas malaking European military presence sa gitna ng digmaan. Upang maintindihan ang kahalagahan ng deployment na ito, kailangan nating tingnan ang mas malaking larawan. Sa mga nakaraang linggo, lumala ang conflict matapos magsagawa ng mga airstrike ang Israel sa ilang Iranian strategic targets. Bilang tugon, naglunsad ang Iran ng mga missile at drone attack laban sa mga Israeli at US position sa rehiyon. Ang sitwasyon ay mabilis na nag-escalate. May mga ulat na ang ilang Iranian missiles ay tumama sa mga military installation sa Middle East, habang ang mga Iranian-aligned group sa Iraq, Syria, at Lebanon ay nagsimula ring umatake sa mga US at Israeli assets. Dahil dito, maraming bansa ang nagsimulang mag-deploy ng kanilang militar sa rehiyon. At isa sa mga pinakakapansin-pansin ngayon ay ang France. Ayon sa opisyal na pahayag ni Macron habang bumibisita sa Cyprus, magpapadala ang France ng 2 frigate sa Red Sea bilang bahagi ng EU mission na tinatawag na Operation Aspides. Ang operasyon na ito ay inilunsad ng European Union upang protektahan ang commercial shipping, bantayan ang international maritime routes, at e-escort ang mga merchant ships laban sa missile at drone attacks. Sa papel, sinabi ng EU na ang mission ay purely defensive. Ngunit ang timing nito ay napakakritikal. Dahil nangyari ang deployment sa parehong panahon na tumitindi ang tensyon sa pagitan ng United States, Israel, at Iran. Kung susuriin ng mabuti ang mga pahayag ng French government, lalabas na hindi lang 2 barko ang planong ipadala ng France. Ayon sa mga ulat, naghahanda ang Paris na mag-deploy ng halos 12 naval vessels, kabilang ang isang aircraft carrier strike group, 8 warships, at 2 helicopter carriers. Ang aircraft carrier na Charles de Gaulle, na nuclear-powered at isa sa pinakamakapangyarihang barko sa Europe, ay ipinadala na rin sa Mediterranean Sea upang suportahan ang maritime security operations. Sa madaling salita, hindi lang ito simpleng patrol mission. Ito ay isang malaking naval build-up. Maaaring magtanong ang marami, bakit napakahalaga ng Red Sea? Simple lang ang sagot. Ang Red Sea ay isa sa pinaka-importanteng shipping route sa mundo. Dito dumadaan ang malaking bahagi ng global trade, lalo na ang langis mula Middle East, natural gas, at goods papuntang Europe at Asia. Kung masara ang route na ito, maaaring maapektuhan ang global economy. May mga banta rin na maaaring isara ang Strait of Hormuz, isang napakahalagang oil choke point sa mundo. At kung mangyari yon, posibleng sumirit ang presyo ng langis sa buong mundo. Posible bang sasali ang France sa digmaan? Dito pumapasok ang malaking tanong. Kung magpapadala ang France ng aircraft carrier, warships, at helicopter carrier sa rehiyon, sali na ba sila sa digmaan? Sa opisyal na pahayag ng Paris, malinaw nilang sinasabi na ang kanilang deployment ay defensive lamang, para sa maritime security, at para protektahan ang international shipping. Pero sa geopolitics, madalas nagiging stepping stone ang ganitong deployments. Kapag lumala ang sitwasyon, maaaring gamitin ang mga barkong ito para sa air defense, missile interception, intelligence operations, o kahit strike missions. Europe nagkakaisa ba? Isa pang interesting na development ay ang reaksyon ng ibang European countries. Habang ang France ay agresibong nagde-deploy ng naval forces, may mga bansa naman na nagdadalawang isip. Halimbawa, may mga ulat na ang United Kingdom ay hindi pa handang ipadala ang kanilang aircraft carrier sa conflict zone, kahit na nagpadala sila ng ilang air defense ships at aircraft sa rehiyon. Samantala, ang ibang European countries tulad ng Greece, Germany, at Italy ay nagpapakita rin ng suporta sa maritime security missions. Sa madaling salita,
Mukhang France ang nangunguna sa European military response sa kasalukuyang krisis. Posible bang lumawak ang digmaan? Ang pinakakinakatakutan ngayon ng maraming analyst ay ang posibilidad ng regional war. Kung ang Iran ay direktang makipagbanggaan sa United States at Israel, maaaring madamay ang maraming bansa tulad ng Lebanon, Syria, Iraq, Gulf states, at maging ilang European nations. Kapag nangyari yun, posibleng magkaroon ng malaking naval battle sa Persian Gulf, Red Sea, at Mediterranean. At dahil naroon na ang mga barko ng France, malaki ang tsansa na sila ay mapasama sa anumang military escalation. Isa pang dahilan kung bakit nagde-deploy ng military forces ang Europe ay ang pag-atake ng mga drone sa ilang strategic locations sa rehiyon. May mga ulat na ang ilang Iranian-linked groups ay nagsagawa ng drone strikes sa mga military installations sa Mediterranean area, kabilang ang mga base sa Cyprus. Dahil dito, sinabi ni Macron na ang pag-atake sa Cyprus ay pag-atake rin sa seguridad ng Europe. Kaya ang deployment ng French naval forces ay bahagi rin ng defense posture ng EU laban sa lumalaking banta sa rehiyon. Bukod sa Red Sea, isa pang lugar na binabantayan ng buong mundo ay ang Strait of Hormuz. Ito ang choke point kung saan dumadaan ang halos 1/4 ng global oil supply. May mga pahayag ang Iran na maaari nilang isara ang strait kung patuloy ang mga pag-atake laban sa kanila. Kapag nangyari yon, hindi lang military crisis ang mangyayari, kundi global economic crisis. Kaya naman pinag-aaralan na rin ng France at ng European Union ang posibilidad ng escort mission sa Hormuz para protektahan ang mga oil tankers. Ano ang susunod na mangyayari? Sa ngayon, 3 posibleng senaryo ang tinitingnan ng mga analyst. Unang senaryo, contained conflict. Mananatiling limitado ang labanan sa pagitan ng Israel at Iran, habang ang US at Europe ay magfo-focus lamang sa defense at maritime security. Ikalawang senaryo, regional escalation. Posibleng madamay ang Lebanon, Syria, at iba pang Iranian allies, na magreresulta sa mas malaking digmaan. Ikatlong senaryo, global involvement. Kung magpadala ng mas maraming military assets ang NATO at Europe, maaaring maging international war ang kasalukuyang conflict. At kung mangyari yun, ang deployment ng France ngayon ay maaaring maging unang hakbang sa mas malaking military intervention. Sa ngayon, malinaw na ang France ay hindi pa opisyal na sumasali sa digmaan laban sa Iran. Ngunit ang kanilang massive naval deployment sa Mediterranean at Red Sea ay nagpapakita na seryoso ang Europe sa pagprotekta sa kanilang strategic interests. Ang pagpapadala ng warships, aircraft carrier, at helicopter carriers ay isang malinaw na signal na handa ang France na protektahan ang shipping routes, European allies, at regional stability. Pero sa geopolitics, isang bagay ang siguradong totoo. Kapag maraming military forces ang nagtitipon sa isang rehiyon, isang maliit na spark lang ang kailangan para sumabog ang mas malaking digmaan. At ngayon, ang buong mundo ay nakatingin sa Middle East. Dahil kung magpatuloy ang escalation, maaaring hindi lang United States, Israel, at Iran ang sangkot sa laban. Posibleng sumama na rin ang Europe, at kabilang dito ang France.